Nangako ang Department of Public Works and Highways o DPWH na bibilisan ang konstruksyon ng Metro Cebu Expressway sa Naga City sa Cebu upang matapos ito bago dumating ang tag-ulan sa Hunyo 2026. Si Jim Ray Biosa magbabalita. Ito ang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos ang kanyang isinagawang site visit sa Naga City sa Cebu kung saan hinamon niya ang mga engineers, consultant at mga kontraktor na tiyaking tuloy-tuloy at maayos ang pagpapatupad ng proyekto. Ayon kay Dizon, target ng DPWH na matapos sa loob ng 6 na buwan ang road section mula sa Barangay Cantauan hanggang Barangay Pangdan sa Naga City, Cebu. Ang bahaging ito ay saklaw sa segment 3A ng Metro Cebu Expressway, isang 56.9 kilometrong proyekto na mag-uugnay mula Naga City hanggang Danao City sa hilagang bahagi ng Cebu. So I made a commitment today to the President of MICLEA, and I will make a commitment now to the people of Cebu, especially those affected by this, that we will finish this once and for all before the rainy season starts. So latest by June, tapos na ito finally. Sinimulan ang Metro Cebu Expressway noong 2018, ngunit pansamantalang nahinto matapos gumuho ang bahagi ng kalsada sa Barangay Cantauan noong Oktubre 2023 dahil sa kahinaan ng lupa at iba pang technical na issue. Tiniyak ng DPWH na lulutasin na ang mga problemang nagdulot ng pagkaantala, kabilang ang road right-of-way at ang pagbibigay ng sapat na kompensasyon sa mga residenteng naapektuhan ng konstruksyon. I think we already got the writs of possession because we already expropriated the areas. I was briefed today by RD and by our new RD and REI. So okay na. paano yung We will compensate them, of course. But we had to expropriate already. But everyone will be compensated. I can assure the families that we will make sure that they are compensated for the right of way. Ang proyekto ay nahahati sa 4 na segment. Segment 1 mula Talisay hanggang Konsolasyon via Mandaue. Segment 2 mula Konsolasyon hanggang Danao. Segment 3A na saklaw ang buong Naga City. At Segment 3B mula Miglanilla hanggang Talisay. Direktang pinangasiwaan ni DPWH ang Segment 3A habang ang iba pang segment ay nasa ilalim ng Cebu Provincial Government. Sa kabila nito, sinabi ni Secretary Dizon na patuloy pa rin ang pakipagtulungan ng DPWH sa pamalaang panlalawigan ng Cebu upang mapabilis ang pagtatayo ng buong Metro Cebu Expressway at agad itong magamit bilang alternatibong daan na magpapagaan sa daloy ng trapiko para sa mga Cebuano. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ray Biosa, SMNA News.